Ngayong Agosto ay pinagdiriwang nating mga Pilipino ang buwan ng wika. Ngunit hindi lang iyan ang ating tatalakayin dahil kung kultura, kasaysayan at historical landmark lang naman ang pag-uusapan. Aba, hindi mo na kailangan lumayo dahil isang sakay mo lang ng karatig jeep, marami ka nang makikita, marami ka pang bagong kaalamang makukuha. Tusuans! Ako si Diane Espiritu at ako ang inyong makakasama sa tuwad sayang hatid sa inyo ng hashtag Tusuans. Tara na't libutin natin ang lungsod ng Malolos. Para sa unang episode na makakasama nyo ako, pasyalan natin ang mga pinagmamalaking historical landmarks dito sa lungsod ng Malolos, ang lungsod ng unang republika. Bagamat pansin na ang modernong pamumuhay sa lungsod ng Malolos, nakatayo pa din ang mga dambana o simbahan na naiwan pa ng mga nakaraang siglo. Dito sa kalye ng Paseo del Congreso, madadaanan mo ang Casa Real Shrine na itinayo pa noong 1580. Nagsilbi itong printing press hanggang sa pagiging municipal library noong 1582. Ngayon, ang Casa Real Shrine ay isa ng museo kung saan tampok ang iba't ibang memorabilia na sumasalamin sa ating nakaraan. Talagang napakalaki ng parte ng lungsod ng Malolos sa ating kasaysayan. Bakit nga hindi? Dito lang naman sa Instituto Mujeres ipinahayag ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal ang kanyang liham sa 21 kababaihan ng Malolos. Ang mga kababaihan ng Malolos ang nagpetisyon kay noong Gobernador General Weiler na magkaroon ng paaralang panggabi ang mga kababaihan noong December 12, 1888. Pagod na ba kayo? Tagal lang mga kabulsuan, may pupuntahan pa tayo. Bakit kaya hindi muna mag-relax sa lilim nitong Kalayaan Tree na matatagpuan sa labas ng Malolos Cathedral? Napakarami ng deboto ng iba't ibang henerasyon ang pinagsilbihan ng lilim nito. Ang 100 taong gulang na puno ng siyar na ito ang siya ring sinasabing meeting place ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kasamahan. At ang highlights ng ating pamamasyal, ang Bereswain Church. Ang Bereswain Church, hindi lang sa 10 pisong papel noong araw bida. Dahil ito lang naman ang saksi sa pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas noong January 23, 1899. Naging national landmark ang Bereswain Church noong August 1, 1973. Sa ngayon, may maliit na museo na rin ng simbahan na tampok ang iba't ibang archives, displays at presentations tungkol sa pagkakatayo ng demokrasya sa bansa. Dinadayo ito hindi lamang ng mga taga-Bulacan, maging ng mga karatig probinsya. Nag-enjoy ba kayo sa ating pag-iikot dito sa lungsod ng Malolos? Tandaan, hindi mo kailangan gumastos ng malaki o kaya magpakalayo-layo para lang mag-enjoy at matuto. I-like nyo muna ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At muli, ako si Diane Espiritu, ang inyong makakasama sa tuwat sayang hatid sa inyo ng hashtag Tusuans. Bye-bye!